Mabuhay mga kaperlas! Narito po tayo ngayon sa St. James the Apostle Parish Church na matatagpuan po dito sa Paite, Laguna, na kilala bilang Carving Capital of the Philippines. Atin po namang bibisitahin, papasyalan ng iba't ibang pagawaan, tindahan ng hand-carved wooden artwork na matatagpuan dito sa Paite, Laguna. Tara, let's samahan niyo kami. Yes mga kaperlas, nandito po tayo ngayon sa Buhay at Hugis sa Paite na pag-aari po ni Sir Ferdy. So si Sir Ferdy po, siya po ang may-ari ng shop dito na matatagpuan po sa Paite na magbibigay po tayo sa atin ng mga ideas kung ano po yung mga produkto na matatagpuan po dito sa kanila pong shop. Okay, Sir Ferdy, i-explain na lang po natin kung ano po yung mga pwede nating mabigay na idea sa kanila, kung ano po yung nababagay po sa kanila, sa kanilang bahay, at pwede po at pasok sa kanilang budget. Ito yung unang-una po, itong mga kabayo, ito po yung traditional na distinct identity ng Paite. Pag pumunta ka doon sa Paite, halos ganyan yung mga souvenir na traditional na ipinapasalubong ng mga taong dumadayo po sa Paite. Tas itong mga Filipiniana dolls, tas mga manok. Tapos yung iba po dito kagaya ng ibon, saka itong aso, saka itong mga ito. Ito po yung minodify na po namin para modernize, para makakup po sa sa tawag dito. Panahon ngayon. Panahon, saka yung mga tumatangkilik po kasi nag-iiba-iba rin po ang taste ng bawat generasyon po. Oo nga, Sir Ferdy, naalala ko nung bata pa ako, yung mga kabayo na ganyan, na kulay pula talaga yung kulay niya, na malalaki. Yun yung mga parang sinasakyan ng mga kabataan ng araw. Meron pa rin po naman ngayon yan, pero usually po, kagaya yung ito, gumawa na kami ng mga pastel color kasi yan po yung request ng mga kliyente po. Depende po sa gamit nila po. Opo. Oh, sir, yun pong mga painting, Ukit po. ukit naman po doon, sir. Ano naman po yun? Ito po, ang mga ukit na po na ito po yung isa po sa, yung kilalang mag-ukit po sa Paite, si Pio Padul. Halos medyo may pagkaalamat po yung pagka mag-uukit kasi yan may istorya po yung buhay niyan eh. Okay. Pero isa po siya sa pinakamagagaling dito sa Paite. Kung magbibilang ka na 10, hindi siya mawawala doon. So ito po katulad po nito, sir. Ito pong parang ito po iba na po ito, sir. Ito. Ano pong tawag dyan, sir? Yan po ay steampunk art po. Yan po ay made po from found object po saka mga recycled materials. So, sino po ang gumagawa niyan, sir? Ako po yung gumagawa niya. Si Sir Ferdy. Kayo rin po pala. Yung mga bagay na kinukonsume natin na yung itatapon na yung iba, nag-arimuhan ako, ginawa kong art. Oo nga, sayang. Yung mga, yan yung tinatawag na may pera sa basura. Okay. Ito naman po, gawa po ng isang artist din po na kasamahan ko. Isa siyang veteran na artist po ng Paite, si Tony Kahanap po.
ano po siya ngayon, retired na po kasi inatake sa puso. Ah, Kaya binawalan ng doktor mag-ukit. Kaya ito po yung mga last piece po na gawa niya. last piece na Oo. yan. Ano siya, nakaka-recover naman pero bawal na mag-ukit eh. Kaya yung, hindi ko na siya nire-release ng mura kasi hindi na maulit. Ano pa po? Magkano naman to, sir? Ayan po, re-range po ng 18 to 40,000 Oh po. my goodness, ang mahal. Ganun kamahal yung sir, no? Yung pag-uukit talaga, no? Mura pa po yun. Kasi pag yung may mga pangalan talaga, umaabot po ng 100,000 hanggang million po. Sir, eto, yung luksong tinik po ba yun, sir? Luksong baka po. Luksong baka. Yan po, magkano naman yan, sir? Ayan po 5,000 lang po. Anong kahoy po yan, sir? Mangga po. Sir, eto naman, maganda din ito, sir. Eto po, itong, ang tawag po dyan, yung Karitela po. Oo, na bigas po, sir? Opo, parang harvest, ito harvest tong tatlo. Lahat Itong karitela, itong paragos, tas ito yung kaingero na with traditional lanzones from Paite. Oo nga, alam ko matama yung sabihin kasi mga lansones. Sir Ferdy, eto, ang ganda rin ito. Kilalang kilala yan dito sa mga probinsya eh. Yung Opo. marami pong... Yan yung barter trade po from the north. Kumbaga, yan yung tinatawag na caravan po. magkano naman po yan, Yan sir? 40,000 po yan. Yan ang medyo mataas ang presyo. Opo. Ang ganda niya. Last piece na po yan kasi pag may gumawa po ulit yan, baka ibang quality na po yung Pero siyempre maganda pa rin, kaya lang iba po yung, kasi veterans po yung gumawa niyan, yan po talaga yung ginagawa niya for the past 40 years na bago siya nag-retire. Ito po yung modified na po ng mga realistic na po yung pagkakapinta na paper mache din po, kagaya ng ito, saba po. Ang galing ka, parang tunay, sir, Mga kalabasa, iba-ibang prutas po. Usually po, made to order po yan kasi kung medyo mahal po ang production, pagka mag-production ako ng medyo malaking puhunan kung matagal mabibili. So mga kaperlas, dito po pala sa shop ni Sir Ferdy, pwede po silang Customize po. customize kung ano po yung mga kailangan ninyo, may project, Opo. or sa school, or sa... Ito po, kagaya po nito, gagamitin po ito sa anilag po. ito sir. Ito pong, Ito. kulang pa po yan kasi ito, 10 bubig po ito. Okay. So yun mga kaperlas, alam nyo na kung saan kayo pupunta kay Sir Ferdy. Meron siyang Facebook and saan social media, sir, para... Facebook page po, Ferdinand Sanchez po. Ferdinand Sanchez, Steampunk Art in Paite, saka ang buhay at hugis sa Paite po. Ayun. So mga kaperlas, alam niyo na kung saan kayo pupunta. Bisitahin niyo sa Sir Ferdy dito po sa kanyang shop na. Dito po sa Paite po. Pasyal po kayo at mag-enjoy po kayo. Okay. Thank you mga kaperlas. Thank you, Sir Thank you po. Ferdy. Bye-bye po. Bye. Sige po.